Ang ikapito nga libro. Si Jesus ang Ginoo kag manluluwas. Akong kabuhi ay binago niya, tunan ng ako ay magando. Sa akong tagipusoon, pag-aumon ko siya, nung ay himala. Ako ay binago, kasalanan ko ay ginpatawad na, yaging tao ang kabuhi. Nawaya katapusan, yaging tao ang kabuhi. Nawaya katapusan, yaging tao kabuhi. Nawaya katapusan. Kamusta sa tanan? Kari kag magpamati, parte sa istorya kay Jesus, ang Ginoo kag manluluwas. Ang mga makatitingaya nga iyaging panghimo, hay nagapamatuod nga siya ang Mesiyas, naging pangako ng Dios. Pamati sa kaset, kag magsiro sa mga litrato. Siroa ang masunod nga litrato, pag mabatian mo ini nga tunog. Ang una nga litrato. Ang pagpanudlo ni Jesus sa mga tawo. Juan 1:1. Sa ini nga litrato, makikita ang pag-unga kay Jesus ngaging pangako ng Dios. Siya ang gingsulat ni Juan sa iya ebanghelyo. Bago pa magtuna ang tanan, igo na ning ginatawag nga ang hambay. Kag siya hay kaibahan na ng Dios, kag siya hay Dios. Kaibahan na siya ng Dios, nang ang tanan niya bagay hay waya pa. Siya ang ginghalina ng matuod nga kabuhi. Paagi sa iya, maintindihan ng mga tawo ang kamatuoran. Siling pa ni Juan, ang hambay hay naging tawo, kag nag-istar diri sa kalibutan, kaibahan naton. Siya hay puno ning kaluoy, kag tanan nga iyaging hambay parte sa Dios hay matuod gid. Gingsugo ng Dios nga tatay, ang iya nga, agud itudlo sa mga tawo kung pauno makabalik, kag magkaigwan ning relasyon liwat ang mga tawo sa Dios. Pamati, kay istorya ko sa Indo, kung base siya ang Ginoo kag manluluwas ng mga tawo. Kung magtuo ka sa iya, tawan kaniya ning kabuhi nga waya katapusan. Ang ikaduha nga litrato. Ang una nga makatitingaya nga ginghimo ni Jesus sa banwa ng Kana. Juan 2:1. Padayon nga nagbahoy si Jesus. Nagkaigwa siya ning pambihira nga kamayad, kag nalilipay gid sa iya ang Dios, kag ang mga tawo. Isa ka adlaw, igwa ning kasayan sa banwa ng Kana, sa probinsya ng Galilea. Yadto ang nanay ni Jesus. Nang ang ilimnanon hay malapit na maubos, ang nanay ni Jesus hay nagsiling sa iya, ubos na ang inda ning ilimnanon. Nagsabat si Jesus sa iya, Nay, basi sa akon mo ina ginahambay. Bukon pa ini ang oras, agud ipakita ang akon gahom. Pagkatapos, nagsiling ang iya nanay sa mga nagaserbisyo, Himua ang tanan nga hambayon niya. didto, hay igwa ning mabahoy nga tadyaw,
nga 6 kabilog. Ang kada isa ay nagasuyod ning 20 o 30 kagalon. Ginagamit ini nga panglimpyo suno sa tradisyon ng relihiyon ng mga Hudyo. Nagsiling si Jesus sa mga nagabulig. Punanin do ning tubi ang mga tadyaw. Ngani, ging puno ninda ini hasta sa baba. Pagkatapos, naghambay si Jesus sa inda. Magsandok na kamo, kagdayon sa nagadumaya ng punsyon. Ngani, gingdayan ninda ang nagadumaya. Nang gingtigsima ng nagadumaya sa punsyon ang tubi nga nahimo nga ilimnanon, waya siya makasayod kung diin inihalin. Kundi adto lang ang mga nagsandok ang nakakasayod. Gingtawag niya ang liyaki nga kinasay, siling niya. Kadamuan nga ginapainom, hayang kaayo-ayo anay nga sabor. Pagbayong na ang mga bisita, imo pa lang ang pagtaon ng ordinaryo nga ilimnanon. Pero ikaw, ginapaulihi mo ang pinakamaayo nga ilimnanon. Paagi diri, gingpakita niya ang iya himaya, kag nagtuo ang mga disipulo sa iya. Ang ikatuyo nga litrato. Ang pagpakig-istorya ni Nicodemo kay Jesus. Juan 3:1. Igwa ning isa ka tawo, nga ang iya pangayan hay si Nicodemo. Siya hay sa grupo ng mga pinuno ng relihiyon, nga matutom sa kasuguan, kag isa sa mga miyog dumaya ng mga Hudyo. Isa ka gabi, nagkadto siya kay Jesus para magpangutana. Maestro, sayod namon na ikaw hay miyog panudlo naging sugo ng Dios. Waya ning may makahimo ng mga makatitingaya nga imo ginahimo, kung waya sa iya ang kabuhi ng Dios. Nagsabat si Jesus sa iya. Sa matuod lang, kung hindi matawo liwat ang abersino, hindi sa iya makagahom ang Dios. Nagpangutana liwat si Nicodemo. Paano baya ang tao matawo liwat kung maguyang na siya? Imposible nga makasuyod pa siya liwat sa tiyan ng iya nanay. Agud maiunga ng pangaduha ka beses. Nagsabat naman si Jesus. Ayaw na matingaya, kay kahinangyan, tanan matawo liwat. Ang hangin ay nagahuyop sa bisan di iniya gusto, kag nabatian mo ang huni. Pero, hindi mo masayuran kung diin ini nagahalin, kag kung diin ini nagapakadto. Ngani, imawda ang abersino, ngaging unga liwat, paagi sa espiritu. Nagpangutana si Nicodemo sa iya. Imposible. Paano baya ini nga mga bagay matabo? Aber si Nicodemo hay mayad nga manunodlo ng Israel, pero waya niya maintindihi ang ginsiling ni Jesus, parte sa matawo liwat ang isa ka tawo. Ang ikaupat nga litrato. Ang pag-ayon ni Jesus sa unga ng opisyales. Juan 4:46. Ano ang himuon mo kung ang imo nga ay may sakit? Nyan, sa banwa ng Capernaum, igwa ning isa ka opisyales ng gobyerno nga ang iya nga ngalyaki ay may sakit. Ini nga tawo ay nagpanaw aber malayo para pangitaon si Jesus. Siya ay isa ka opisyales, pero nagpakitloy siya. Siling ni Jesus. Mintras hindi kamo makakita ning makatitingaya nga milagro, hindi kamo magpati sa akon? Nagsabat naman ang opisyalis sa iya. Nong, lusob na abi, bago mamatay ang akon unga. Ang siling ni Jesus sa iya. Balik na, kay nag-ayo na ang imo unga. Nagpati ang opisyalis sa ginghambay ni Jesus. Ngani, nagpauli na siya. Mintras nagatugbong siya, nasumpong niya ang iya mga ulipon, kaging balita nga maayo na ang iya nga. Nagpanguta na siya sa iya mga ulipon, kung ano ang oras nag-ayo ang iya nga. Nagsabat sinda sa iya. Kahapon, mga alauna na ng hapon, nahuwasan siya ning sagnat.
Nadumduman ng tatay nga imawad to nga oras nang ginghambay ni Jesus. Nag-ayo na ang imo nga. Ngani, siya kag ang iya bilog nga panimayay hay nagtuo kay Jesus. Magpati kita sa ginahambay sa ato ni Jesus. Ang ikalima nga litrato, ang pag-ayo ni Jesus sa tawo didto sa deposito ng tubi. Juan 5:1. Pagkatapos adto, nagtukad naman si Jesus pakadto sa Jerusalem para mag-atender sa isa ka pista ng mga Hudyo. Pag-abot niya didto sa luwas ng Jerusalem, malapit sa puwertahan ng syudad nga ginatawag ginaagihan ng mga karnero, igwa didto ning mabahoy nga deposito ng tubi nga ginatawag sa Hebreo nga Bitsata. Nyan, may isa kalyaki didto nga igwa ning sakit sa suyod ng 38 anyos. Nakita siya ni Jesus nga nagahigda kag sayod niya nga madugay na adto nga tawo didto. Nagpangutana si Jesus sa iya, Gusto mo ba nga mag-ayo? Nagsabat ang may sakit, Oo nong, pero waya ning tawo nga magdaya sa akon sa tubi kung ginakutaw na ng anghel. Hambay ni Jesus sa iya, Bangon, lukuta ang imo banig, kag pumanaw na. Adto nga daan, nag-ayo ang yaki nga may sakit, kag hingdayan niya ang ihagdaan, kag nagpanaw. Ano man ang aton mga sakit, si Jesus ay masaligan, kay ang gusto niya mag-ayo ang abersino nga nagatuo sa iya. Ang ikaunom nga litrato, ang pagpakaon ni Jesus sa 5,000 nga mga liyaki. Juan 6:1. Pagkatapos ng pista, naglusob si Jesus sa lugar ng Galilea nga ginatawag da nga dagat ng Tiberias. Kadamo-damo gid nga mga tawo ang nagasinunod sa iya. Kay nakita ninda ang mga makatitingaya nga iyaging panghimo sa mga may sakit. Nagsiling siya kay Pilipi, Sa diin baya kita makabakay ning pagkaon? Agud makakaon initanan nga tawo. Malagat-lagat, si Andres nga maguyang ni Simon Pedro nagsiling, Igwa di rin yung binatilyo. May bayon nga 5 kabilog nga tinapay. Kag 2 kabilog nga maintik nga isda. Pero, ano lang ini? Sa tiyad inakadamo nga mga tawo? Hambay ni Jesus, Papungkoan nindo ang mga tawo. ngani, ging papungko ninda sinda, kay malapada ang gunahon didto nga lugar. Nang mabusog na sinda, naghambay si Jesus sa iya mga disipulo. Ayaw ka mo magpangabudlay para sa pagkaon nga nasisira lang da. Kundi, ang tinguhaon nindo ay ang pagkaon nga hindi masira. Ako, nga unga ng tawo, ang matao ini sa indo, para mabuhi ka mo, abersan o. Ang ikapito nga litrato, ang pagpanaw ni Jesus sa ibabaw ng dagat. Juan 6:16. Pagkatapos ni Jesus magpakaon, ging papauli niya ang mga tawo. Pero nagpabilin siya sa bakuyod para mangamuyo. Nang manayumsum na, naglusob sa baybay ang mga disipulo ni Jesus, kag nagsakay sa mabahoy nga baruto, agud magtabok pakadto sa Capernaum. Nang makabugsay na sinda ning mga 5 o 6 kilometro, nakita ninda si Jesus nga nagapanaw sa ibabaw ng dagat kag nagapalapit sa inda. Pero waya ninda makilaya nga si Jesus adto. Ngani, ginghadlukan gid sinda, kay kalaom ninda hay muito. Pero naghambay si Jesus sa inda. Ako ini! Ayaw ka mo mahadlok!
Ngani, nalipay gid sinda nga ginpasakay si Jesus. Padayon nga ginapakita ni Jesus sa iya mga disipulo ang mga makatitingaya nga iya ginahimo, agud paagi diri, magtuo sinda nga siya ang Ginoo kag manluluwas nga gingsugo ng Dios. Sa aton mga kahugaan, masaligan si Jesus. Ang ikawayo nga litrato, ang pagpaayo ni Jesus sa tawo nga buta. Juan YB 1. Padayon ang pagpanudlo ni Jesus sa mga tawo, parte sa ginapatrabaho sa iya ng Dios nga nagsugo sa iya. Mintras nagapanaw siya, kag ang iya mga disipulo, nakita niya ang tawo nga buta tuna ng gingunga. Ngani ginpalapitan siya ni Jesus. Nagpila siya sa duta, kaging himo niya nga lunang ang pila, kaging pahid niya ini sa mga mata ng tawo. Hambay ni Jesus sa iya, Magkadto ka sa deposito ng tubi sa Siloam, kag manghilamos ka. ngani, nagkadto ang tawo nga buta, kag nagpanghilamos, kag nagbalik siya nga nakakakita na. Ang iya mga kalapit, kag ang mga nakakita sa iya ng una, nga nagapalimos pa siya, hay nagpinangutanan. Di ba imo ini ang tawo nga nagapungko kag nagapalimos dati? Oo nga ni. Oo, imo ginila siya nga tawo. Nagpangutan na pagid sinda sa iya. Di na ang tawo na nagpaayo sa imo? Sino siya? Taga diin adto siya. Nagsabat siya. Ilam kong diin, waya ako kasayod. Intindihon naton ang siling ni Jesus. Nagkari ako diri sa kalibutan, agud husgahan ang mga tawo, para ang mga butahay makakita, kag ang mga nagahuna-huna nga sindahay nakakasayod ng kamatuoran hay mabubuta. Ang ikasyam nga litrato, ang pagbuhi ni Jesus kay Lazaro. Juan 11:1. Igwa ni magmanghod nga taga Betania, sina Marta, Maria, kag si Lazaro. Amigo ninda si Jesus. Isa ka adlaw, nagkasakit ning grabe si Lazaro. Gingklaro gid ni Jesus sa iya mga disipulo nga si Lazaro hay mamamatay na gida. Siling niya, Nalilipay ako para sa indo, nga waya ako didto pagkamatay niya. Agud magtuo kamo sa akon, mus, makadto na kita sa iya. Mintras nagapalapit si Jesus sa kuweba nga ginlubungan kay Lazaro, nabugatan gid ang iya tagipusoon. Ngani gingsugo ni Jesus ang mga tawo didto. Paligiran nindo ang sara nga bato. Pagkahambay niya ini, nagsinggit siya. Lazaro, luwas dira. Nagluwas ang namatay nga nasasamburan pa ning mahaba nga tela ang iya mga kamot kag siki. Kag ang iya uyo ay napuputos ning tela. Hambay ni Jesus sa inda. Hubaran nindo ang tela. Agud, makapanaw siya. Pareho ni Lazaro, kita nga nagatuo, aber pa kita mamatay. Buhion kita liwat ni Jesus. Kay siya ang manluluwas nga nagataoning matuod nga kabuhi. Ang ikanapuyo nga litrato, ang paglansang kay Jesus sa krus. Juan 19:16. Sa padayon nga pagtuman ni Jesus sa gingsugo sa iya ng Dios nga tatay, madamo ang nagakontra sa iya. Kag tungod sa pagbuhi niya kay Lazaro, ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga pinuno nga pari, kag ang mga pinuno ng relihiyon nga matutom sa kasuguan, haging palangsang si Jesus sa mga Romano. Nagsinggit sinda. Ilansang siya sa cross! Ilansang siya sa cross! Ilansang siya sa cross! Ilansang siya sa cross! Ilansang
Tungod sa aton mga ginghimo nga sala, namatay si Jesus bilang saklis sa aton, agud kung kita magtuo sa iya, mapatawad kita sa aton mga sala, kay siya ang bata nga karnero ng Dios, nga inughalad para patawaron ng Dios ang kasalanan ng mga tawo sa kalibutan. Ang ika-11 nga litrato, ang pagkabuhi iliwat ni Jesus. Juan 21. Ang patay nga lawas ni Jesus, hayging lubong sa lubongan nga kuiba, kag nasaran inining kabuhi-bawi nga bato. Pag-abot ng adlaw ng Domingo, maduyom-duyom pa hay nagkadto na si Maria nga taga Magdala sa kuiba nga ginglubungan kay Jesus. Pag-abot niya didto, nakita niya nga waya na ang gingsara nga bato sa puwertahan ng lubungan. Pagkatapos, nagpakita si Jesus kay Maria nga nagatangis. Nagpangutana si Jesus, Nang, basi nagatangis ka, sino ang imo ginapangita? ang kalaom ni Maria, hay miyugbantay ng lugar nga may tanom. Ngani, nagsiling siya sa iya. Nung, kung kamo ang nagbuoy sa iya, tudloan abi sa akon kung di inindo siya gimbutang, kay akon buyon. Ging tawag siya ni Jesus. Maria! Nagatubang si Maria, kag nagsiling kay Jesus sa Hebreo nga lingwahe. Rabboni? Rabboni! Kadtui ang imo mga amigo, kaghambayi, nga buhi ako. Kung kita magtuo nga siya namatay tungod sa aton mga sala, kag batuno naton siya bilang Ginoo kag personal nga mangluluwas, tawan niya kita ning bag-o kag matuod nga kabuhi. Ang ika-12 nga litrato, ang makatitingaya nga ginghimo ni Jesus nang ang 7 nga disipulo hay nagapangisda. Juan 21:1. Bago si Jesus nagbalik sa langit, naghimo pa siya ning makatitingaya. Isa ka adlaw, si Simon Pedro, si Tomas nga ang hayuhay kapid, si Nathaniel nga taga Cana, ang magmanghod nga sina Juan kag Jacob, kag ang duha pa nga disipulo hay magkaibahan. Nagsiling si Simon Pedro, Mapalawod ako? Nagsabat naman sinda, Sige, manunod kami. Pero waya gid sinda ning may nabuoy sa bilog nga gabi. Nang pasubato na ang adlaw, nagatindog si Jesus sa baybay, pero waya siya makilaya ng mga disipulo. Siling ni Jesus, Mga amigo, igwa ba kamo ning buoy? Nagsabat sinda sa iya, Waya gid! Waya gid! Siling niya sa inda, Taktakan nindo ang pukot, hampig sa tuon ng baruto. Agod makabuoy kamo. Ngani, gintaktak ninda ang pukot. Malagat-lagat, nabatyagan ninda nga kadamo-damo na ang tuyoy. Kag halos indi na ninda ini mabatak. Siling ng disipulo nga pinalangga ni Jesus kay Pedro. Ang Ginoo adto. Gingsuksok ni Pedro ang iyabaro kay siya ay nakauba, kag lumangoy pakadto sa takas. Hambay sa enda ni Jesus, Karna kamo, mamahaw kita. Nagpalapit si Jesus. Gingbuoy niya ang tinapay, kaging tao sa inda. Imawda ang inihaw nga isda. Ini ang pangtuyo kabisis nga nagpakita si Jesus sa mga disipulo. Pagkatapos nga siya ay nabuhi liwat, padayon niya nga ginapakita sa iya mga disipulo ang mga makatitingaya, agud magpatisinda nga siya ang Ginoo kag manluluwas. Mga amigo kag mga amiga, matuod gid nga si Jesus ang makagagahom nga manluluwas. Gingluwas niya kita sa kasalanan, kag kalainan, kag pagataw-an niya ning kabuhi nga waya katapusan,
kung kita magtuo sa iya. Pamati sa istorya, kag magsiro sa litrato, pag mabatian mo ini nga tunog. Ang ika-13 nga litrato. Ang pagpanaw ng duha nga liyaki pakadto sa banwa ng Emmaus. Lucas 24:13. Madamo ang mga Hudyo nga nagalaom kay Hesus nga luwason sinda sa malain nga gobyerno ng Roma. Pero pinatay siya ng mga sundalo sa krus. Ngani, naduyaan sinda ning paglaom. Isa ka adlaw, igwa ning duha ka disipulo ang nagapanaw pakadto sa lugar ng Emmaus. Mga 11 ka kilometro ang layo sa Jerusalem. Mintras nagapanaw sinda, ang ginaistoryahan ninda ay ang parte sa natabo kay Hesus. Malagat-lagat. Nagpalapit si Hesus kag nagdungan sa inda, pero waya siya makilaya ng duha nga disipulo. Nagpangutan na si Hesus sa inda. Ano ba ang ginaistoryahan nindo? Malisod nga nagsabat ang isa, nga ang pangayan ay Cleopas. Kamulang baya ang bukon taga Jerusalem, nga waya nakakasayod parte sa natabo kay Hesus, nga taga Nazaret. Isa siya kami og balita ng mensahe ng Dios. Ging akusar siya ng amon mga pinakapuno nga pare, kag na mga pinuno ng Hudyo, agud husgahan nga mamatay, kag siya hay ging langsang sa krus. Siya pa naman ang ginalauman namon nga magluwas sa Israel. Bukon lang ina, ikatuyo na kaadlaw niyan, tuna ng matabuad to, natingaya kami sa ging balita ng amon kaibahan nga mga babaye. Nakakita kuno sinda ning mga anghel, nga ang siling, nabuhi liwat si Hesus. Siling sa inda ni Hesus. Basi waya ka mo nakakaintindi. Di ba? Ang Mesiyas ay kahinangyan nga mag-antos ng tanan nga kasakit, bago niya mabaton ang yahimaya. Nang malapit na sinda sa inda kadtuan, madiretso lang kunta sa pagpanaw si Hesus, pero gingagda siya ng duha nga didto na sa inda magdayon kay gab-ina. Ngani nagnunot siya sa inda. Nang sinda ay nagaihapon, nagbuoy si Hesus ning tinapay kag nagpasalamat sa Dios. Tapos gingtunga niya kag gingtao sa inda. Nabuksan ang inda paniro kag nakilaya ninda nga si Hesus gali ang inda kaibahan. Pero gulpi na lang ini nga naduya. Siling ninda. Dai gali? Oo. Iba ang aton pamatsyag, mintras ginaistorya niya kita sa dayan, kag ginaesplikar ang mga kasulatan. Ang ika-14 nga litrato. Ang istorya parte sa binatilyo nga naglayas. Lucas 15:11. Isa ka adlaw, may ging istorya si Hesus. May isa ka tawo nga igwa ning duha nga unga nga liyake. Ang siling ng kamanghuran, Tay, itaw mo na abis sa akon ang akon mamanahon. ngani, gingtunga ng tatay sa inda ang iya mga pagkabutang. Pagkaligad ng pila ka adlaw, gingbaligya ng kamanghuran ang iya minana, kag nagkadto sa malayo nga lugar. Daya ang tanan niya nga manggad, kag didto, hay gingubos niya sa bukon tama nga pagkabuhi. Nang maubos niya ang iya manggad, nagkaigwa ning tudo nga kakuli didto nga lugar, kag nahugaan gid siya. Nang mapaino-ino niya ang iyaging himo, nasiling niya sa iya sarili. Ang mga ulipo ng akon tatay, hay bastante gid sa pagkaon, kag nagasubra pa. Pero ako dire, hay mamamatay na sa gutom. Sa ini nga istorya, igwa ning gusto nga itudlo si Hesus sa aton espirituhanon nga kabuhi. Bilang unga ng Dios, hindi dapat masunod ang aton sarili nga kagustuhan sa aton kabuhi. Ang ika-15 nga litrato. Ang pagbalik ng binatilyo sa iya tatay.
Lucas 15:20. Nagpadayon sa pag-istorya si Jesus. Siling niya, ang binatilyo ay padayon nga nahuhugaan kag nagugutuman. Pagkatapos niya mapainuino ang tanan, siling niya sa iya sarili, mabalik ako sa akon tatay, kag hambayon ko. Tay, nakasala ako sa Diyos, kag sa imo. Hindi na ako angay nga tawagon mo nga unga. Kabiga na lang ako, nga isa sa imo mga ulipon. Nagtindog siya kag nagbalik sa iya tatay. Siling ng unga, tay, nakasala ako sa Diyos kag sa imo. Hindi na ako angay nga tawagon mo nga unga. Pero, ging tawag ng tatay ang iya mga ulipon. Dali! Haha, dayando dire, ang pinakamaayo nga baro, kag isoksok sa iya. Soksok isya, ning singsing, kag sandalyas. Buya, ang pinatambok nga baka, kag ihawa. Makaon kita, kag magsilibrar. Kay kalaom ko, patay na ning akon unga. Pero buhi gali, naduya, pero nakita. Kag sinda, hay nagsilibrar. Nalilipay ang Dios nga tatay, kag nagasilibrar sa langit kung may isa ka makasasala nga nagbalik sa iya. Ang ika-16 nga litrato, ang manggaranon nga tawo, Lucas 12:13. Isa kaadlaw, isa sa mga nagapamati kay Jesus ang nagsiling, Maestro, sugua biadtong akon maguyang, nga itaw sa akon ang parti ko sa amon mana. Ngani, nagsiling si Jesus sa indatanan, mag-andam kamo sa tanan nga klase ng kahakugan, kayang matod na kabuhi ng tawo, haywaya sa kadamo ng manggad. May isa ka manggaranon nga nagatubas ning dako. Ngani, nasiling niya sa iya sarili, madamo na kuning pagkabutang, hindi na gid ako kukuyangon mintras ako buhi. Mapahuway na lang ako, makaon, mainom kag magpangalipay. Pero, hambay sa iya ng Dios. Boroy, sa ininga gab-i, bubuin ko na ang imo kabuhi. Kanin umapakadto ang mga bagay nga ginpreparar mo. Siling ni Jesus, ayaw magproblemahi ang imo kaunon, kag imo ibaro, kundi ang imo isipon, hay kung pauno mapalipay ang Diyos. Mga amigo, mga amiga, nalilipay ang Diyos kung kita ay nagatao sa mga pobre. Ang Diyos ay magatao ng aton tanan nga kahinangyanon, kag siya ay magatao manggad sa langit sa aton. Ang ika-17 nga litrato, ang manggaranon kag si Lazaro, Lucas 16:19. Igwa pagid ning istorya si Jesus. Hambay niya, igwa ning isa ka manggaranon nga nagabaro ning mamahayon, kag abundagid sa pagkaon adlaw-adlaw. Kag igwa naman ning isa ka pobre nga ang pangayan hay si Lazaro. Kadamo-damo gid ang iya pilas sa bilog nga lawas, kag ginadinilaan ini ng ayam. Nagalumpiga siya sa may pertahan ng manggaranon. Agod mamuyot ning aber mga nahuhuyog sa lamisa ng manggaranon. Namatay ang pobre, kaging daya ng mga anghel sa alihid ni Abraham. Namatay da ang manggaranon, kaging lubong. Sa kasakit nga iya nababatyagan, sa lugar nga kung sa diin ginasilutan ang mga patay, naghangad ang manggaranon, kag nalantawan niya si Abraham, kaibahan si Lazaro. Nagsinggit siya, Abraham, Abraham nga amon tatay, maluoy ka sa akon. Sugua abi si Lazaro nga isawsaw sa tubi ang punta ng iya tudlo,
agud maglamig ang akon dila, kay nahugaan na gid ako sa kalayo diri. Pero, nagsabat si Abraham sa iya. Dumduma, nga nagpasubasuba ka sa ibabaw ng duta, kag si Lazaro naman hay nagtiis ng kahugaan. Pero niyan, hay ginalibang siya diri, pero ikaw naman hay nagaantos. Siling ng manggaranon, Kung imaw, nagapangabay ako sa imo, nga pakadto aabi si Lazaro sa bayay ng akon tatay. Igwa ko ning 5 nga hali nga liyaki, agud mapaandaman sinda para indi sinda diri makakari sa kalain-lain nga lugar. Pero, nagsabat si Abraham. Yadto sa inda ang mga gingsulat ni Moises kag ng mga propita. Pamatian ninda adto. Nagsabat siya. Kuyang adto, pero kung magkadto sa inda ang isa ka patay, nga nabuhi liwat, tatalikuran gid ninda ang inda mga kasalanan. Siling ni Abraham, Kung indi ninda pamatian ang mga gingsulat ni Moises kag ng mga propita, indi da ninda patihan, aber ang isa kapatay, hay mabuhi liwat. Mga amigo, kahinangyan nga magsunod kita sa kabubuton ng Diyos sa ining nga kabuhi. Kung gusto naton magsuyod sa langit, pagkatapos naton mamatay. Ngani, magtuo ka kay Hesus nga Ginoo, kag maluwas ka. Ang ika-18 nga litrato, ang pagpinakitluoy ng tawo sa iya amigo. Lucas 11:5. Siling pagid sa enda ni Hesus. igwa ning isa ka tawo nga nagkadto sa iya amigo ng tungang gabi. Siling niya, Amigo, tawiabi ako ning 3 nga tinapay. Nag-abot busa ang akon isa nga amigo. Halin sa biyahe. Waya nagid ako ning maipapakaon sa iya. Ayaw na ako mag-istorbo ha. Nakatrangka na ang pirtahan, kag nagahigda na kami ng akon mga unga. Hindi na ako makabangon pa para tawan ka ng imo kahinangyan. ginahambay ko sa indo. Hindi man siya magbangon tungod sa inda pagiging magkaamigo. Mabangon siya agod itao ang ginapangayo ng amigo. Tungod sa iya pagpinamilit. Ngani, ginasiling ko sa indo. Magpangayo kamo, kag kamohay tatawan. Magpangita kamo, kag kamohay makakakita. Magpanuktok kamo, kag ang pertahan ay bubuksan para sa indo. Kay nakakabaton ang kada nagapangayo. Nakakakita ang kada nagapanugid. Kag ginabuksan ang pertahan sa kada nagapanuktok. Hindi kita pagsubhaning pagpadumdom sa aton Dios nga tatay ng aton mga ginapangabay. Ang ika-19 nga litrato. Ang istorya parte sa tawo nga relihiyoso kag ang tawo nga makasalanan. Lucas 18:9. Nagapamati gid ba ang Diyos kung kita nagapangamuyo? Isa ka tawo sa ining litrato ang reliyoso, pero masuay nga kahambog. Ang siro niya sa iya sarili hay mas maayo kaysa iba. Nalilipay bara sa iya ang Diyos? Nagtindog ang reliyoso kag naghutik nga nagapangamuyo ng tiyat ini. O Diyos, nagapasalamat ako sa imo, kay bukon ako pariho ng iba, nga miyog pangawat, mga miyog pangluko, mga nagapakig relasyon sa bukon ninda asawa, o kapariho ina, nga makasalanan. Duha ka bisis ako nagapuasa, sa isa ka simana, nagatao ako ng ikapo ng tanan ko nga kinikita. Pero, ang makasalanan ay nagatindog sa malayo, hindi man lang makasiro sa langit, kundi ginadagukan ang iyadughan, kag nagasiling. O Diyos! O Diyos!
Kaloy abi ako nga isa ka makasalanan. Siling ni Jesus, adtong yaki angging pamatian kaging kaloy-an ng Dios. Pero bukon adtong reliyoso, hindi kita magpakadako kag hindi naton ikumpara ang aton sarili sa iba. Ang ika-20 nga litrato. Ang istorya parte sa tawo nga miyog panguma. Lucas 8:4. Isa ka adlaw, kadamo-damo ang mga tawong halin sa iba-iba nga mga banwa ang nagapalapit kay Jesus. Nang nagtipo na ang kadamo-damo nga mga tawo, ging istorya niya ini nga parabola. Igwa ning isa ka tawo ang nagkadto sa iya uma para magpugas ning binhi. Sa iya pagpugas, igwa ning binhi nga nahuyog sa dayan, kag natimakan adto nga mga binhi, kaging tuka ng mga pispis. Igwa naman ning binhi nga nahuyog sa kabatuhan, kag nagtubo nga daan, pero naglayong, kay bukon malamig. Igwa naman ning binhi nga nahuyog sa tunukon nga mga tanom. Nagtubo ang tunukon nga mga tanom, kaging kamangan ang mga binhi nga nagtubo. Ang iba ay nahuyog sa matambok nga duta, tumubo, kag nagbunga ning tig-isa kagatos. Hambay ni Jesus sa mga tawo. Sa may mga talinga, magpamati siya kag intindihon. Ini nga istorya ay kahinangyan gid naton nga maintindihan, kay natatabo ini sa aton kabuhi. Ang ika-21 nga litrato. Ang gusto silingon ng parabola, parte sa tawo nga nagbugas ning binhi. Lucas 8:9. Pagkatapos istorya ni Jesus, nagpangutana ang mga disipulo kung ano adto ang gusto silingon. Ngani, ging eksplikar sa inda ini ni Jesus. Ini ang gusto silingon ng parabola. Ang binhi ay ang ginatudlo parte sa hambay ng Dios. Ang mga busoy nga nahuyog sa alihid ng dayan ay ang mga nagapamati. Pero nag-abot ang diablo, kaging buoy sa inda tagipusoon ang ginatudlo parte sa hambay ng Dios. Agod, hindi sinda magtuo kag maluwas. Ang mga nahuyog sa kabatuhan ay ang mga nagapamati sa ginatudlo parte sa hambay ng Dios, kag nabaton nga may kalipay. Pero, waya adto nagdugay sa inda tagipusoon. Nagpati sinda nga daan, pero sa tiyempo ng pagtilaw, waya na sinda nagpadayon. Ang mga nahuyog naman sa tunukon nga mga tanom, ay ang mga nagapamati parte sa hambay ng Dios. Pero, nang ulihi, ay nadaya ng mga kabayakon sa kabuhi. Kag angging palabi, ay ang kalibutanon nga mga manggad, kag mga kalipay. Ngani, waya na hinog ang inda mga bunga. Ang mga nahuyog naman sa matambok nga duta, ay ang mga nagapamati ng ginatudlo parte sa hambay ng Dios. Gingdahanan ninda adto sa inda tagipusoon nga malimpyo, kag sinda ay nagtiis hasta nga namunga. Kahinangyan sa aton pagpamati ng ginatudlo parte sa hambay ng Dios, intindihon gid naton ini kag ipangabuhi paagi sa pagsunod. Kung aton itanom ang hambay ng Dios nga aton nababatian, magkaigwa kita ning maayo nga kabuhi. Ang ika-22 nga litrato. Ang maayo nga Samaritano. Lucas 10:25. Pauno naton misiguro nga kita hay may kabuhi nga waya katapusan? Ang nakasulat sa kasulatan, higugmao naton ang Dios kag ang aton isig katawo. Isa ka adlaw, may ging istorya si Jesus sa isa ka manunodlo ng kasuguan nga nagpangutana para tilawan siya. Hambay ni Jesus. Igwa ning isa ka tawo
nga nagabiyahe halin sa Jerusalem pakadto sa Jericho. Gingharang siya ng mga tulisan, gingbuoy pati ang iyabaro, gingbalda, kag hayos patay na ng gingbayaan. Tiyempo naman nga may nag-agi nga isa ka pari ng mga Hodyo. Pero pagkakita sa tawo nga nagalupasay, siya ay naglihis, kag nagpadayon sa iya pagpanaw. Nag-agi naman ang isa ka manunudlo ng kasuguan, pero ginsiro lang niya adto, kag nagpadayon sa iya pagpanaw. Pero may isa ka Samaritano nga nagabiyahe nga napaagi didto. Nakita niya ang hinarang, kag siya ay naluoy. Lumapit siya, gingbuhusan ning lana kag ilimnanon ang mga pilas, kag gingbugkusan. Pagkatapos istorya ni Jesus, nagpangutan na siya. Niyan, sino ang nagpakita ning maayo nga kabubuton sa iya isig katawo dito sa tawo nga hinarang ng mga tulisan? Ang sabat naman ang manunudlo ng kasuguan. Ang nagpakita ng kaluoy sa iya. Siling sa iya ni Jesus. Panaw na, kag imawda ang himua. Kamusta ang aton relasyon sa aton isig katawo? Kung matuod kita nga reliyoso, ipakita naton ini paagi sa aton pagbulig sa mga nagakahinangyan. Ang ika-23 nga litrato, ang mga ulipon nga permi preparado. Lucas 12:35. Nagapati ka ba nga mabalik liwat si Jesus? Madamo ang nagapati, pero bukon preparado. Siling ni Jesus sa mga tawo. Maging preparado kamo sa pagserbisyo, kag ipakita nindo sa mga tawo ang indo maayo nga pagkabuhi. Maging pareho kamo sa mga tawo nga nagahuyat sa pagbalik ng indaamo, halin sa kasayan. Para pag nag-abot siya, hay mabuksan nga daan nindo ang pertahan. Malipayon ang mga ulipon nga maabutan nga nagabantay sa pagbalik ng indaamo. Ano nga preparasyon ang imo ginahimo niyan para sa pagbalik ng Ginoo? Ang ika-24 nga litrato, ang handom ni Sakeo nga makita si Jesus. Lucas 19:1. Si Jesus haywaya ning may ginapili nga luwason. Isa ka adlaw, nagsuyod si Jesus sa Jericho, kag nagapanaw siya sa alihid ng mga bayay. Igwa didto ning isa ka manggaranon, kag pinuno ng mga miyugsukot ning buhis, nga ang pangayan Sakeo. Kaging tinguhagid niya nga makita si Jesus, agud makilaya niya kung sino ini. Ngani nagjagan siya sa unahan, kag nagsaka sa isa ka puno ng sikomoro, agud makita si Jesus nga mag-agi didto. Pag-abot ni Jesus sa adto nga lugar, naghangad si Jesus kag nagsiling, Sakeo, panaog nga daan, kay kahinangyan ko nga magdayon niyan sa bayay mo. Nagdali-dali siya nga nagpanaog, kag kalipay-lipay gid nga gingbaton si Jesus. Tanan nga nakakita hay naghinutikan. Di ba, makasalanan na siya nga tawo? Oo. Nagadayon gali siya sa isa ka makasalanan. Nagsiling sa iya si Jesus. Ang kaluwasan ay nag-abot niyan sa panimalay nga ini. Lahi da ni Abraham ini nga tawo. Kay nagkari ang unga ng tawo para pangitaon, kag luwason ang naduduya. Ang gusto hambayon ni Jesus sa tawo nga naduduya, hay tawo nga waya relasyon sa Dios, kag ang iya kabuhi hay sa idayom ng gahom ni Satanas.